Ang realidad and the big advice to change our life. From God and from J. Earl Sayoff and from Mr. James Rohn. Welcome to my channel. Sit back and enjoy, guys. Sabay-sabay tayong mamotivate. If you work hard in yourself, you can make a fortune. Pero kapag tatamad-tamad tayo at paisi-isi ang buhay, gastos dito at gastos doon, at gumagastos pa tayo ng higit sa kinikita natin, lalong walang mangyayari sa buhay natin kung ganyan ang gagawin natin. Sa mga disclaimer po, peace po tayo, ito po ang realidad ng buhay. Meron akong nakilalang isa siyang dating kargador sa Balintawak at doon na rin siya natutulog. Naging milyonaryo siya. Ang sabi niya, dapat daw mayroon tayong isakripisyo para maabot natin ang ating pangarap. Tahimik lang siya na pina-improve yung sarili niya at kinalimutan niya ang lahat ng kanyang kamag-anak pansamantala. Until he became a millionaire. Kapag gusto nating maging successful sa buhay, dapat pinag-aaralan natin ito, every step na gagawin natin. Kailangan nating magdasal, isa sa pinaka makapangyarihang konsepto, isa sa siguradong lunas, sa kawalan ng tiwala ay ang pag-iisip na ang Diyos ay kasama mo at tutulungan ka. Ito ang isa sa pinakasimpleng turo sa relihiyon. Ibig sabihin na ang mas makapangyarihang Diyos ay magiging iyong kasama. Tatayo sa tabi mo, tutulungan ka at aalalayan ka. Walang ibang idea ang napakalakas na pagbuo ng tiwala sa sarili gaya ng simpleng paniniwalang ito kapag ito'y isinagawa. Para isagawa ito, bigkasin mo ito ng paulit-ulit kahit saan ka man or na anuman ang ginagawa mo, basta sabihin mo ito. Ang Diyos ay kasama ko, tutulungan ako ng Diyos, gagabayan ako ng Diyos. Uulit-ulitin mo yan kapangarap. Gumugol ng ilang minuto bawat araw sa pag-visualize sa kanyang presensya dahil ang kanyang presensya ay miracle. Pagkatapos ay magsanay na maniwala sa affirmation na ito. Upang maalis ang pag-aalala, gumugol ng 15 minuto araw-araw kapangarap. 5 minuto lang sa isang araw, meron tayong 12 hours every day. Humihingi lang siya ng 15 minutes para sa Panginoon. Napunan ang iyong isip na puno ng presensya ng Panginoon. Ang pag-aalala ay isang hindi magandang ugali sa ating pag-iisip. Mababago mo ang anumang ugali sa tulong ng paniniwala na maabot natin ito at gumawa tayo ng one step at a time para masimulan ito. Walang hadlang kung talagang nanaisin nating maabot ang tagumpay sa buhay natin. Ihalin tulad ko sa iyo ang aking sarili. Isa akong dating working student from grade 1 hanggang high school. At naging single mother with 3 kids. Hindi naging madali kapangarap, hindi. Naging madali for what I've been through, but I believe in Almighty God. Ibinigay ko sa Kanya ang lahat, isinurrender ko ang lahat, at alam kong lagi ko siyang kasama, anuman ang aking gawin. Bago ko simulan ang isang bagay, kinakausap ko muna ang Ama. Lagi kong sinasabi na ang Panginoon ay laging nandyan kasama ko at laging gumagabay sa akin. Laging naging habit ko yan hanggang ngayon at patuloy-tuloy yan habang ako'y mabubuhay kapangarap. May mga taong naabot nila ang kanilang pangarap kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral at mayroong mga taong nagtagumpay
na nagpagsimula sa wala. Ginamit lang nila ang kung anong meron sila. Kaya kung nagawa nila, magagawa din natin silang tularan. Basta maging totoo tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay at sa ating sarili. Nabasa ko ang about kay Jim Rohn, ang mga advices niya on how to be successful in life. Si Jim Rohn ay isang kahig, isang tuka din siya nung hindi pa niya nimimit ang kanyang naging mentor. Halos hindi rin daw niya kayang bilhin yung favorite candy na binibenta ng isang batang nagtitinda house to house sa lugar nila. Since that day, nag-isip siya kung paano mababago ang kanyang buhay. Nag-search siya, nagbasa until he find out about Mr. John Earl Sayov na naging mentor niya and changed his life turnaround to be a millionaire. Pinag-aralang mabuti ni Jim Rohn lahat ng sinabi ni Mr. John Earl Sayov sa kanya. Hindi rin naging madali from the beginning ang lahat para kay Jim Rohn, but he never give up dahil mayroon siyang pangarap. Tinuloy-tuloy niya lang ang lahat hanggang naging isa siyang American entrepreneur, author, and motivational speaker. Then, of course, the big reward ay naging milyonaryo na din siya. Meron siyang advice para sa ating lahat. Ito ang sabi niya. Ang sabi ni Jim Rohn, ang tagumpay ay hindi isang bagay na hinahangad mo. Ang tagumpay ay isang bagay na naaakit mo sa pamamagitan ng pagiging isang kaanya-anyayang tao. Ang paraan para yumaman ka ay hindi sa pamamagitan ng pagnanais na maging mas madali ang iyong buhay. Ngunit sa halip ay sa pamamagitan ng pagtutok sa pagpapahusay sa ating sarili. Dapat pagtuunan natin ng personal na responsibilidad. Hindi natin mababago ang mga pangyayari, ang mga panahon, o ang hangin. Ngunit maaari nating baguhin ang ating mga sarili. Ang pinakamahalagang gantimpala sa pagiging isang milyonaryo ay hindi ang halaga ng pera na iyong kinikita. Ito ang uri ng tao na kailangan mong maging upang maging isang milyonaryo in the first place. Dapat kang kumuha ng personal na responsibilidad. Hindi mo mababago ang mga pangyayari, ang mga panahon, o ang hangin, ngunit maaari mong baguhin ang iyong sarili. Kaya huwag nating hayaang lumipas ang araw na wala tayong nasisimulan na kahit na maliit na bagay para sa pagbabago ng ating buhay. Alam niyo ba mga kapangarap, ang mga mayayaman, meron lang silang 15 minutes sa harap ng TV. 40 minutes para sa kanilang kalusugan, and 5 minutes sa social media. In the rest, most is improving themselves. Ano man ang ating kinakaharap ngayon mga kapangarap, balang araw magiging maayos din ang lahat. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa. Magiging katulad na ibon din ang ating lipad na kasing tayog ng lipad ng ibon balang araw.